Magkano nyo naman po hinahalagaan itong ganito kalaki? 55,000 daw ito. Sa presyo naman pong yun ay may bawas pa rin naman? May bawas pa naman ito. Ba't yung iba ay parang binabasehan din yung kulay ng baka? Sa presyo? Sa kulay din at pagka gusto yung puti ng iba, pero kahit ito malalahi sila. Malalahi naman po. Pero po yung presyo niya nagbabase din sa kulay ng baka. Hindi na kayo nagbebenta ng baka. Baka hindi na dalawang dekada. Kumbaga 20 years may gitna. Namimili, nagbibenta, ganun lang, hanap buhay. Kamusta naman po ang kitaan dahil? Ano po bang pinakamagandang buwan na magbebenta ng baka? Yep. Ito yung baka ni Kuya Kano. Ito yung maganda at malaki ang ano niya, no? Pasong yan po yung mga baka dito sa paligid ng ano nga pong barangay ito, Kuya? Tutukan uno. Tutukan uno. Ito po yung mga baka nila dito. Ayan, magandang hapon mga Talongs TV. Ngayon po ay alas 3 na lang hapon. Nandito tayo ngayon sa Barangay Lutukan, si Chulbok po. At nakikita niyo po itong mga baka nasa niyugan na ito. Ito po yung mga binibenta. Tayo po ay magtatanong ng ilang informasyon lalong sa paghahanap buhay ng nagbebenta ng mga bakang ito kay Kagawad Kano. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito. Tatanungin din natin pala yung mga presyo nito. At ito po yung mga available pa po. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like ka ma-update sa na-upload natin video dito sa ating farm visit. Sama-sama tayo manood sa video na sa araw. And mga Talongs TV, nandito tayo ngayon sa barangay si Chulbok. Barangay, ano nga pong barangay ito nyo? Si Chulbok, barangay Tutukan Uno. Marami pong baka sila dito mga binibenta. Yan po, tingnan natin mga baka nila. Napakarami nito. Ilang ulo po ito baka nyo? 16 na po. 11. Ayun, kaganda ng mga baka nila dito. Yan, tingnan nyo po mga nasa mga puno ng niyog. Yan, mga katali sa ilalim ng puno ng niyog. Ayan. Ito naman po, Kuya Kanoy, magkano nyo naman po hinahalagaan itong ganito kalaki? 55,000 daw ito. Sa presyo naman pong yun ay may bawas pa rin naman? May bawas pa naman ito po. Ito po yung mga balagbagin o patiner na? Balagbagin. Balagbagin daw po ito. Yun po yung isa. Yun po yung mga ganyan kalalaki. 55 din po. Para na ito halos. Ito, yan ito, 55 din. 55 din ito po Ito para mas malahi po ito isa to. Ito po, 6 na po. 60,000 ito. Mas matangkat pati siya. Ganda ng lahi nito. Ito po yung mga mistisuhin lang po mga baka nyo. Mga mistisuhin daw ito. Ayun, para malaki ito. Ito po. Ganda ng mga baka nila dito. Ito po isang galing po kalimitan na mga baka nyo binibenta. Galing po Aurora. Aurora. Sa Aurora pala may malalahi din po pala mga bakang ganito. Ano? Yan, no? Kita nyo naman yung katawan nito. Ito po ang magandang ilalaki po. Ano? Mas malahi siya sa ibang mga baka dito dala ni Kuya Kano. Ano po, ganun din. 55 din po rin siya karay. Yun lang po pala, medyo mataas-taas yung isa, ano. Yun, no. Ito naman po yung turete, balagbagin na din. Balagbagin na yan. Balagbagin na, wala po silang turete. O, ari naman po, ay mahigit 6 na po. Ito naman po ay mahigit na 6 na po. Ayun po ba ay nagbabase din kayo sa lahi ng baka o sa laki lang? Nating hindi tayo sa klase. Sa klase ng baka, bago sa presyo niya. Oo, sa pare-presyo kahit pagka may nahina, pag talagang mura, yung malaki naman maganda pa. Ayun, yun pala po ang basya nila. Kumbaga ito po yung mga malalaki ang ilalaki, ano. Pati parang, pati po yung balat niya parang malaki pang ilalaki, ano. Ayun, tapos po, yung pa po iba. Ito po, binibenta niyo ito, maliit na to. Ito yung mahigit lang 30. Ay, ito, maganda to. Kanya ko pa tinitingnan para malahi itong bakang ito. Ayan, ito daw po ay mahigit lang 30. Ito po, mahigit lang 30. Ito po yung turete. Ito ang turete. Turete. Ito ang turete. Mahigit lang 30 to. Ayan, no. Ito naman po yung mahigit na 30 lang. Yan po. Tapos yun po, ito malalaki na. Siguro mas malaki-laki na rin ang halaga nito. Ito ay bawas pa sa 6 na po. Ito. Ito. Ito naman po ay mistisuhin din lang. Mistisuhin na rin yan. Oo. Pero ito sa Kuya Kano, magtatanong lang po ako sa inyo. Ba't yung iba ay parang binabasehan din yung kulay ng baka? Sa presyo? Sa kulay din at pagka gusto yung puti ng iba, pero kahit ito malalahi sila. Malalahi naman po. Pero po yung presyo niya nagbabase din sa kulay ng baka, hindi naman. Ang iba yung nabase sa kulay. Nabase sa kulay. Kalimitan nila gusto yung puti kahit may na klase. Pero naman kahit maging ang kulay, malalahi yan. Opo. Pati daw po sabi nila, pag sa timbang naman sa katay ito, pareho na rin ano. Pag yung puti at pag natin pares na, pareho mo tataba naman. Oo, yun po yung depende sa timbang ng baka. Ito po parang ito pinakamalaki yung pabeta dito. Ito daw po ay 70 mahigit. Bawas sa 70 daw ito. Lagi pa baba ng 70 yan. Bawas sa 70 daw ito. Ayan po. Ayan, patiner na po ito, patiner na. Ito hindi na po balagbagin, patiner na. Patiner na yan. Ayan.
Si Chulbok po. Si Chulbok. Kaya kayo magtatanong lang din, di ba meron matagal na kayo nagbebenta ng mga baka? Mga ilang taon na kayo nagbebenta ng baka? Baka hindi na dalawang dekada. Kumbaga 20 years may gitna. Namimili, nagbibinta, gano'n lang, hanap buhay. Kamusta naman po ang kitaan dahil matagal ko na to kung kilala sa Lucena eh. Kamusta po ang kitaan? Kumikita naman. Ayos naman, nakakaraso naman sa lahat ng pangailangan. Ayun. Ibig sabihin kalimitan, ano po pinagbumulan ng lugi niyo sa mga bakang ganito? Ay di pag napapasarap din ang bilit, nagsasala din ang base. Hindi nawawala talaga sa tao ang lugi eh. Tunay na talaga pagbili, hindi natin nakapiho na may lugar na mababa ang kilo ng baka. Yun. Kahit malaki siya, sa lugar na yun ay mahina ang pagkain na kalimiti, damo, tubig lang eh. Nabubusog, kulang sa damo, kaya mahina ang timbang. Kumbaga po parang hangin, ang katawan may hangin. Yun. Parang tubig lang na pagkakainom niya. Oo. Hindi tulad ng ibang damo at pakain yung mga patir. Doon talaga nakita mo ang galing ng baka. Yun, ganun pala ang pagkaan ng baka. Hindi na ultimo magaling siya lumaki. Pero pag mga tubig lang haghag yan. Oo. Pero pag yung magagandang pakain, magaling ang damo, dyan mo makikita talagang magalang ang tinitimbang. Kahit malaki siya, pag merong tubig nga lang, yan ay magaan. Oo. Pero ng mga ibang matataba, siksik yan dahil magaling ang kain. Oo. Yung pala kasi kalimitan po napansin ko, meron kasi mga magkakatay. Kayo nagpapakatay din ano? Oo. Ibig sabihin na yun ang nireklamo ng iba, salang estimate nila kasi malaki tingnan. Malaki tingnan, magaan naman. Yun. Dahil nga sa pakain, kulang sa pakain. Yun pala. Katulad nga yung panahon ito, kalimitan tinutubig lahat, tubig sa damo. Oo. Medyo magana-hayop ko sa panahon. Kaya. Pero po, sa tagal niyo nagbibenta, nagmimili ng baka, ano po bang pinakamagandang buwan na magbebenta ng baka? Yung papasko at makapasko, yun na lang ang maganda. Doon po mataas-taas ang presyo niya? Dahil sa ngayong ito, medyo napakahina ng karnihin. Kaya. Talong yung katag-arawan, ay ang iba medyo naiwas siya sa karnit. Oo. Tatakot sa high blood. Yan ang natakot sila. Kasi parang ito, mahina ang karne ngayon. Pati alagayin, mahina dahil kulong daw sa damo. Yan, wala pakain. Kaya nga napadami ang bako ngayon, wala nang bibili at sa katuwiran, mahina sa damo. Mahina sa damo ngayon. Pero, ayos naman na. Ayos naman, nakita pa rin kahit talagang ganyan hanap buhay natin. Hanap buhay, hindi na mawala talagang lugi. Sabihin ko po yung matanong ko lang po, siyempre ito na nga, katulad dito mga to. Ano po pinapakain nyo ngayon sa kanila? At wala na. Makukumpay pa yung mga bata ko, mamaya painumin. Namula at tubig pa. Pero feeds pa hindi nyo pa pinipid sila? Hindi pa pinipid dahil hindi pa sila makasanay. Oo. Sabihin ko po, meron kayo sariling alaga na baka? Ay wala, mga pambita. Talagang kayo bayan sila talaga? Bayan sila ako ng baysil kung kahit sa Lucena, bayan sila ko. Makabili ko doon, may tinita ko, binta ko na ng binta. Iwi, wala kayong pa-iwi? Ay wala, wala akong pera. Kumbaga yun nyo talaga pinapaikot nyo na yung pera. Lang. Oo. Pero may nakita po malaking baka dito sa inyo. Yung po may binibenta nyo rin? Hindi, sa pamangkin nyo. Sa inyo sa pamangkin na. Bali po itong 11 heads po itong mga bakan. Yun na. Ito po yung halos yung tinignan natin yung mga presyo. Dito lang kay Kagawad Pinos. Yan po, kung sakali pong may gustong pumunta dito at syempre malapit-lapit dito sa bayan nila at marami kayong binibentang baka, paano po ba kung sakali po pwede po malaman ang address nyo dito? Hindi po. Ano pang address? Ako po, Lutukan Uno, si Chulbok. Lutukan Uno, si Chulbok, Sariaya, Quezon. Sabi po nyo si Kagawad Kano. Kagawad Kano. Bito. Bito po. Yan po, ito po yung si Chulbok po ang sityo nyo dito. Yan po yung mga gusto na po magbili ng mga ganitong baka. Nandito naman po halos may turete si Kagawad, may balagbagin, tapos ito naman po dalawa, ay patiner na po itong dalawang to, no? Patiner na yan. Yan naman po patiner. Yan po, pag yung gusto nyo pong bumili ng mga bakang ganito, ay ano po ba yun pala? Sa buwan din po ba nababa din ang presyo? Depende sa buwan ng bili ng hayop. Kasi katulad nga, medyo mababa ang alagad. Gawa sabi wala kang damo. Kaya nga iba hindi pa nagbibili. Kaya po marami rin siguro nagbebenta kayo ng mga baka nila at walang pakain. Yun. Kaya mas magaling po talaga pag gusto mag-alaga. Yung mga may budget naman, yung nagtitipid, pwede na bumili ngayon. Kung makapital naman pwede, pabili kang pamakain. Tuloy dyan laki na kayo. Yun. Kasi pag hindi rin mapapakain ito po mga ganito, sayang din ang capital pag nakabili ng ganito po. Ito po ilang beses yung pinapakain palang alaga nyo ito mga to? Ay, magatapon ko lang kumpaya, magatapon painom ng tubig. Umagatapon din ang painom ng tubig? Dahil sa panahon tag-init, kailangan painom lagi ang hayop. Pero po pag tag-ulan, isang beses lang? Isang beses lang, pero madalang pa. Madalang pa? Ramdam ng hayop pa lang Yung po pala ang pinakasuporta nyo dito ngayon, yung mga tubig talaga tsaka damo. Dahil may damo naman kami na ako may mga sariwa doon sa balaga namin sa ibaba. Malayla pa lang. Dahil ang patulan namin patubig kaya mabilis lumagon. Ayun, meron pa naman pala nakukuhanan. Ako nakakita mo may tatlo na silang kumpay. Sabihin ko po yung dayami naman, hindi nyo nasubukan pa sa dayami? Ay, hindi ako kumpay ng dayami. Hindi pa nagka ng dayami. Ito naman po, pati ito po puro galing Quezon siya, baka hindi sanay Quezon na. Mga bakang Quezon. Ito sa ating bayan. Yan po. Ito po yung mga baka nila dito. Ito po yung titingnan ulit natin. Yan po, ito yung mga patiner na. Yan si Kagawad Kano.
Tingnan natin yung mga baka nila natitira dito. May malaki, may maliit. Pag hindi naman po Kuya Kano, pag hindi naman sila makapunta dito, pwede rin kayong bilhin pumunta sa Lucena sa Paradahan. Ayari, kung hindi uli makabinta sa akin, dadalhin ko rin sa Lucena sa linggo. Linggo po, para Lunes, ganun. Lunes pa, para yung available lang ang ganong araw, pwede siya doon kayo bumili. Lunes ang umaga. Lunes na po lang ng umaga para sigurado, no? Mga alas 2, alas 3 hanggang alas 7. Mga alas 4 kaya dahil. Alas 4 lang, medyo madilim pa naman yung... Oo. Yan po, tingnan natin yung mga baka nila dito. Yan po yung mga nakapaikot dito. Sa niyugan na nila tinatanim. Kita naman po dito sa lugar nyo talagang wala na halos damo, ano? Tuyo na, oh. Nag-aantay na lang daw po ng kumpay itong mga to. Minsan kakaawa din ang mga hayop sa ganitong pag ano, wala na halos makain. Yan. Yan, maraming salamat po, Kagawad. Thank you. Oh. Yan po, mag-contact lang po kayo sa akin at samahan natin. Pwede kayo samahan dito. Okay. Tanong Steve. Oo. Pag kailangan nyo bumili ng hayop. Yan. Salamat po. Anong pong oras? Narito ako. Ayun, anong oras nandito na? Kahit anong oras. Opo, hanapin lang nyo ako. Thank you po. Sige.